Guys, for today's video, there is something new na gusto kong i-share sa inyo about this loan service ni GoTyme. Diba, alam naman natin na si GoTyme ay nag-launch na ng loan service niya. Something like the pay in 4 installment ni Maya back before, pero ang tawag ni GoTyme dito ay MoreTyme. So we have previously discussed MoreTyme, pero ngayon kasi, merong bagong feature si MoreTyme na sa tingin ko magbe-benefit kayo. Well, ano ba to? Samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas, at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yeah, sabi ko, natutuwa akong i-share to sa inyo. And I'm not 100% sure kung sila ang first na meron neto, but sa tingin ko, wala pang ganitong service na available dito sa Pilipinas bukod sa kanila. Well, ano ba to? Stick around. Pag-usapan natin yan in a while, but mag-brief background muna tayo kung ano ba tong MoreTyme na to. Well, sa mga hindi pa nakakalam, ang MoreTyme ay ino-offer na loan service parang pay-in installment ni GoTyme. So, kailangan isa kang GoTyme account holder and then ginagamit mo ang inyong GoTyme account religiously at nagsisave kayo ng pera with GoTyme para tumaas ang chance of approval nyo ng MoreTyme. Nakadepende rin kasi sa deposit amount na nakalagay sa GoTyme account nyo yung ibibigay sa inyong credit limit. So, isa sa change na masasabi ko about this MoreTyme is that previously kasi up to 4 payment terms lang ang available. Una, yung down mo, and then the rest na 3 payments mo, yun yung equally divided into installment. So, paano siya tumatakbo? Let's say merong kang gagamitin sa MoreTyme mo ng 20,000 pesos. Ibig sabihin lang neto na yung first na bayad mo, which is will be the day kung kailan mo siyang in-avail, kunyari ngayon ka ako mag-a-avail, so ngayon, magbabayad na kagad ako ng 5,000 pesos. And then the remaining will be divided dun sa 3 payment, which is every 30 days. So, lumalabas around 90 days ang tenure ng loan mo with MoreTyme. Isa sa downside neto is that yung buong 20,000 amount ay lalagyan nila ng interest. Kunyari, ang naging interest ay 2,000. 22,000 divided by 4. So, ang magiging installment payment mo ay 5,500. Ibig sabihin neto, yung unang payment mo ay equal din sa 5,500. Wherein, this is not a standard practice. Usually, yung first payment is the down payment. Pero sa kanila, hindi to considered as down payment. Kadalasan kasi sa mga pautangan, ang down payment ay hindi nilalagyan ng interest. Meaning, kung ano yung natira dun sa principal mo after the down payment, yun lang yung lalagyan ng interest. But in this case, yung total amount na gagamitin mo ay may interest. Thus, lumalabas na pati yung first payment mo may interest. So, you must take note of it kung gagamit kayo ng MoreTyme. So, ano yung change nga na yun? Well, ang change doon is that from 4 payment terms, meron nang available na 6 payment term and even 12 payment term. Ang ibig sabihin nito, kung 6 payment term up to 150 days or around 5 months, kapag 12 payment terms naman, around 11 months yan or around 330 days. So, the more na ginagamit mo ang MoreTyme, the more na ginagamit mo ang savings account ni GoTyme, the more na tumataas ang eligibility mo for a longer payment term. Pwede ka magkaroon ng access sa MoreTyme na pay in 6 and MoreTyme na pay in 12. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. So, yun lang ba, Pat, dito ang feature na sinasabi mo? Well, actually, hindi pa. Ito na yung sinasabi ko na sa tingin ko, wala pang ibang banks or lending companies ang nakakagawa nito. Ano to? Meron si GoTyme na convert to MoreTyme or convert to installment. Anong ibig sabihin yan? Di ba sa credit card, when you purchase using a straight payment, basically, kunyari, walang payment option yung merchant. Bibili ka ng iPhone, sabihin natin 100,000 yung iPhone, tapos wala silang installment. Pero you know na dun sa credit card mo ay may option na i-convert yung purchases mo into an installment with interest na kasama. So, ang gagawin mo doon is, i-swipe mo sa merchant, pagdating mo sa bahay, pag nag-reflect na sa account mo, is itatawag mo or i-access mo sa app para ma-convert mo into installment and mamimili ka kung gaano katagal, etc. etc. So, ganun sa credit card. Sa GoTyme, paano magkakaroon ng ganung GoTyme? Hindi naman sila credit card. Well, ito yon. So, you can use your debit card when you purchase big ticket item and you can convert your big ticket item into installment. Yung binayaran mo ng buo paano ko-convert sa installment? Ano, doble-doble ang babayaran mo?
Di ba kinaltas na yun sa debit card mo, sa savings mo, yung whole amount na 100,000, tapos kukonvert mo sa installment. Bakit mo pa i-convert sa installment? Nabayaran mo na. Well, ito yon. Oo, dahil ginamit mo ang debit card mo, let's say ginamit mo sa iPhone na 100,000, nabawas sa savings mo yung 100,000, then you can still convert that purchase into installment or into more time. Paano? So, ang gagawin dito is kapag in-apply mo yon as installment, yung debit card purchase mo na 100,000, is ibabalik ni GoTime yung rest ng amount na ipa-finance nila under more time. So, for example, 100,000 nga yun, tapos gagawin mo pay in 4 installment. So, yung 100,000 plus the interest, let's say yung interest is 120,000 lahat. So, divided by 4, that's 30,000 pesos each installment. So, basically, 30,000 yung unang payment mo. So, 100,000 minus 30,000, that would be 70,000. So, ibabalik nila yung 70,000 pesos mo sa inyong savings account. Tapos, i-continue mo na ang installment payment mo with more time. Diba? Meron na ba ganitong feature even kay Maribank? At hindi ko naisip din talaga na posible pala itong ganitong workaround na convert to installment. Para ka rin nagkaroon ng credit card. Parang lumalabas na yung GoTime mo na debit card ay parang credit card na rin. Though, please be reminded that for approval ang pagko-convert ng inyong debit purchase into installment. So, hindi siya 100% foolproof na mako-convert yan into installment. So, parang ang dating is kung ma-convert, edi may utang ka. Kung hindi, edi bayad mo na yung utang mo. So, merong pros and cons. Pero kung balak mo talaga is mangungutang ka at papadaanin mo lang dito sa convert to installment feature ng GoTime, parang suntok sa buwan na 100% na pwedeng mangyari yan. Again, this is subject for approval. For our question of the day, ano sa tingin nyo about this new feature na to? Actually, dalawa yung feature nila, di ba? But let's concentrate dito sa huling feature, which is the convert to installment. Gusto kong malaman sa inyo na kung kayo ang makatanggap ng ganitong offer at may bibiling kayong item na i-debit card purchase nyo muna as cash, and then may option kayo later to convert. Ang tanong ko sa inyo, i-convert mo pa ba yan into installment with interest, nabayaran mo na naman yung purchase mo ng 100%. Anong gagawin nyo? At ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jean Rose Balmora at Jean Rose Balmora 1079. Ang sabi po niya ay, pa-shoutout po Sir Pat from Surigao City. Thanks. Kay Jean Rose Balmora, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. And shoutout din po dyan sa lahat ng taga Surigao City. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!